Check. Welcome sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia. Yeah. Sa buong mundo. Ikaw! Bigas mo lang naman. Anti-Support Social Club, mga pare. Welcome dito sa Sa tamang channel. tamang channel. Kung nanonood ka, nasa tamang lugar ka na, pare. Kaya nga, marami na kami mga tinuli na lalaki na mga supot. Yes. Soy sa daw, General ng Soy Army. Nasa magsasaka mga puso ko. Mababait na mga yan. I love you guys. Yeah. Kadurang po. Josh on point, pare, sa lahat ng social media platform, nandyan tayo, no? Wala tayong kalaban, kaibigan natin lahat. Di mo sure. Kung gusto mo ng laban, Ay. Ang ina mo, tatay ko, anduin ka niyang kaibigan ko. Ang ina gago, rainbow belt yan. Rainbow belt. Rainbow belt. angas na ng intro mo. Rainbow belt ang puta. Ato, class S supremo ng mga lehitimong class S na pangit. Fuck you. Ina mo, bahala ka sa buhay mo. Meron bang gano'n rainbow belt, pare? Wala pa rin walang rainbow belt. Paano pag pinasakan ng gano'n? Ha? Pinakamataas na belt na ngayon is rainbow belt. Pero rainbow, no? Rainbow. Wag na lang. Di bali na. Tamo, sinira na nila yung konsepto ng rainbow, no? Ayoko na nga kumain ng nips dahil doon. Sarap pa naman ng nips, no? Anong nips? Skittles. Utong? Pareho. Pero, Candy joy. Andito na tayo sa kung saan sasagot tayo. Ay! Tanong. Yo, tanong sa comment section to, hindi sa Telegram group. Yan ito maganda, nagtatanong. Magtanong kayo lapag nyo dyan sa comment section yung mga tanong nyo kasi nagbabasa talaga kami. Mukha lang kaming mga mal-edukado, marunong kami magbasa. Diba? Sabi, Nasasaktan na nga si Ato sa palitan niyo si Mus eh. tang inan yan. Ano, opinion ko lang yan ha. Si Moose, si Josh A. Wolf, tsaka si Soplado Moto, yung mga buwang bibig ng mga ogag dyan sa comment section. Pag gawin mo sila ng podcast. Diba? Lagyan mo, most requested creators podcast. Ayun po, binibigyan ko ba kayo ng ano? Pag dito, ayun po, Moose, Josh A. Wolf, Soplado Moto, hindi nyo mapapanood dito. Hindi namin i-guess yun. Take it personally mo grabe. Hindi namin i-guess yun kasi gusto nyo eh. Inasar eh. No? Gusto nyo eh. Yung sa tanong, dali. Bumili pa naman na kami ng mic, puta, kasi nag-anticipate na kami ng guest ngayon. May mga ina-ay na kami i-guess. Pero yung mga yan, si Moose, Josh A. Wolf, Soplado Moto, tangin hindi namin makalapag dito yan kasi gusto nyo eh. Nakasar niyo kasi si Ato. Huwag kasi ganun. Hindi, bumili na kami ng mic, putang ina, 4 na yung mic. So, sa susunod, may hawak na rin ako. Tapos, pag may guest, andito, nakakalong sa akin. Yan, may mic din Kahit siya. lalaki, pre. Pwede rin tayo mag-ground table, diba? Tapos yung mga chair na tag-iisa. Pwede rin yun. O kaya, upuan pa gano'n. Yung parang may in-interrogate. Hindi. Isa lang Ganito dyan. lang, vibe lang. Hindi, dito tayo nakaharap. Pwede rin gano'n. Tapos O kaya, tag-iisang ganito upuan. nakaharap, tapos andyan siya, may kamerang nakatutok sa kanya, nakaharap tayo sa kanya. Parang pressure naman sa kanya noon. Putang ina, bahala siya. Pwede. Solo siya. May tanong sa comment section, ano daw masasabi nyo or anong opinion nyo sa sex work is still a work? Ooh, usapin yan ah. Sex work, paano mag-sex work? Macho dancer, Abail, yung masayista na may na pwede mong bengbangin, PRPR, Sa akin, no? umbrella shit. Muna. Go, Work pa rin naman talaga yun. And hindi natin pwede tanggalin yung entertainment industry. Nagkakaroon lang naman ng disconnection dito is yung hinihingi ng mga babae kasi na nagpapakapokpok sila at the same time gusto nila na maging pure sila in our eyes. Yeah. And then pag ayaw na nila, quit na sila, gusto nila back to normal ulit. Parang ganun. Ayaw nila ng consequences. So hindi ko dinedegrade yung work na yan. Bahala kayo kung gusto nyo mag-work yan. But what I'm trying to say even before, it has a consequences. No? Pag ginawa mo yung bagay na yan. So tanggapin mo rin yun. Pumera ka naman. Naging masarap naman buhay mo. Natamasa mo naman yung mga sugar daddy na big time. So tanggapin mo lang na may consequences talaga yan. Nabababa yung respeto sa'yo. And it is what it is. And sex work is a work. Yes. Pero in law, alam ko, bawal yung bembang, di ba? Parang illegal pa siya. No? So yun lang, pero be careful kasi ang taas ng HIV, di ba? Ikaw, Josh. By definition, sex work is work. Binabayaran ka dyan, nagpo-provide ka ng service, tapos babayaran ka. By definition, work talaga siya. No? Pero katulad nga nung sinabi ni Sadaw kasi, ang nagiging problema dito na nakikita ko kaya medyo meron tayong hindi pagkakaunawaan dyan is gusto ninyo, di ba? Dahil nga, sex work is work.
Gusto nyo ngayon, ka-level ninyo ng respect yung nakukuha ng isang Hindi sex worker. hindi sex work. For example, sex work is work, okay? Pero gusto ninyo, yung respect na nakukuha ninyo ay parang sa doktor, which is bullshit. Hindi pwede. Di ba? Hindi pwede because again, work is work, okay? Pero meron pa tayong ibang sasabihin dyan. Meron ba yung honorable work ba yan? Kumbaga, Yun. meron bang, kumusta naman yung dignidad mo dyan sa work mo na yan? Ayun. Diba? So, again, work yan, but meron kasi tayong tinatawag na alam mo yung morals mo, yung kasi pwede naman sabihin natin yung pusher, work din naman yun. Oh. Di ba? Mga Drug criminal, addict, work din yun. naman yun. Basta ginagawa mo siya para sa pera, Oo. work. Pero, ano ba siya? Meron ba siyang, doon? Kumbaga, okay ba yung nararamdaman mo habang ginagawa mo yan? Ano ba siya? Ano ba yung outcome ng work na yon na ginagawa mo? In the long run ba, okay ka physically, mentally dun sa work na yon, di ba? So, again, kailangan natin ilagay sa, sa reality na kung yan ang work mo na pinili mo, okay, good. Okay? But the consequences, katulad nga sabi ni Sadaw, the consequences is hindi mo makukuha yung respeto na nakukuha ng isang nagtatrabaho ng, sabihin na natin, ng marangal. Okay? Hindi mo makukuha yun. Hindi mo makukuha talaga yun. Na yun ang nagiging problema dito kasi pinipilit nga nila na hindi dapat respetuhin nyo kami na parang marangal yung trabaho natin. Hindi yun ganun eh. Hindi. Hindi yun ganun. Walang pumipigil sa inyo, just to be clear. Gawin nyo yan kung yan ang available lang sa inyo. No? Wala talaga. Hindi mo makapag-apply sa BPO. Hindi ka makapag-apply as kung ano man. Kung yan lang available sa'yo, go ahead. But again, the respect, dyan tayo magkakaiba-iba. Hindi mo kasi mapagsasama yung kapokpokan tapos respeto Parang ganun. Ang swerte nga ng mga babae, no, para sa akin. Tangina, may sila, may huling baraha sila na ganun. Lagi nga Ah. Di ba may huling baraha sila, kunyari, tangina, gipit na talaga, kukontak lang sila nung alam nilang init sa kanila, ganitong presyo. Tangina, nung may huling baraha sila. Pero sa akin naman, as long as yun nga, nag-generate ng pera, may kapalit, mas okay yun. Para sa akin, kumbaga, degrading man yung galaw na yun, pero mas respect nga ako dun kasi hassle yun kaysa dun sa mga college girls na tatanga-tanga ngayon na mabebengbang kasi inutulang ng kung sinong varsity o kaya kung sinong rapper lang na... Uy, tanga naman. Ba't nagre-react ka? Ay. Go! Ay. Nagre-react, di ba? Nagge-generate ng pera, tsaka ang daming ganyan yung pinagkakitaan na babae na puta. Kita mo, nakapagpagawa ng bahay, na bago yung buhay ng pamilya, napagamot yung tatay na baldadong ulol, di ba? Pambaga, may mga pinaggagamitan. Depende na lang sa intentions yan Pero, may pero no? Bilang lalaki lang. Sa akin, yan, kumbaga, respect the hustle. Trabaho nila yan. Diyan sila nabubuhay. Bilang lalaki lang, ako lang, hindi ko lang siya nakikita na magiging nanay ng magulang ko, ganito. Ay, nanay ng magulang ko, nanay ng mga anak ko. Nanay ng mga anak ko, ganito. Nanay ng magulang mo. Kumbaga, hindi ako papatol sa ganun. Ngayon ko comment dyan, di rin naman sila papatol sa'yo. Wala kang alam, tanga. Nakita mga comment section ko. Mga mga 1 million followers dyan na idol mo sa TikTok, comment ka. Kilala mo si Azzy, nag-chat sa kanya yun. Ay, gago to. Yan yung pinag-uusapan namin kanina. Tratado to. Bakit wala mo apelyido Si Azzy, nag-chat sa kanya. Gagong puta. Sa akin, bilang lalaki, Ganyan to. hindi ako papatol sa ganun. Tsaka may nakita rin akong post bro kasi hindi siya masyadong talamak dito sa atin pero sa States talamak yung OnlyFans. Yan. Diba? Napagkumpara ngayon yung kinikita ng isang OnlyFans model sa isang NBA player, parang mas malaki yung kinikita ng OnlyFans. Talaga, putang ina. Pero, again, yun, magandang example yun Pero, pinost ko nga yun, ang sabi ko, di ba, pinagkumpara NBA, sila LeBron, tsaka itong model ng OnlyFans na ang laki-laki ng kinikita. So, sinabi ko doon na the other one is respected and the other one is ejaculated. Kasi yung iba, yung isa is nire-respeto dahil sa galing nila sa athleticism. Pinalakpakan, Pinalakpakan, Yung isa- sinaluduan, pinagjakulan. Yung isa kumita dahil Pinagsalsalan. pinagsalsalan. So, doon pa lang makikita nyo na bro. Di ba? Totoo. Makikita nyo na yung, again, work sila pareho, kumikita, pero
yung perspective ng tao na hindi nyo matatanggal, nandoon din. Totoo naman. So, May ano yun may Pinoy version yun, yung Alua, A-L-U-A, yung OnlyFans. So pag may kursunada kang babae, chicks na chicks, tas lavish yung life, check mo, baka sa bio niya may alua.com o kaya nakalagay doon, check nyo IG ko. Pag mga ganun, check my IG o kaya Telegram ko to, patay. Yun, Alam mo. content creator na yun, nagbebenta na ng ano yun. Mga ganong content ng nudes or nagdodokit siya. mahirap Inong creepy, no? Kasi long term din, di ba? Tignan nyo long term, di ba? Kaya nga sa NBA, merong Hall of Fame. Pag matagal ka naglaro, ang dami mong achievement, Hall of Fame ka. Di ba? Respetado ka. Pero doon sa OnlyFans, meron tayong natawag na, ano ba, internet footprint. Anong tawag doon? Digital footprint, yeah. Oh, yung nude mo na work nga yan, pero habang buhay nasa internet yan. Apo mo, magkaanak ka, apo mo, anak ng apo mo, makikita yung nude mo. Makikita yung nude mo dun sa internet. So, di ba? Ngayong generation natin tanggap siya. But next 5 years, next 10 years, anong tingin ng mga anak ng apo mo na meron silang lola nila doon na nakita yung Napokpok. kepay doon sa internet? La! May OnlyFans ka pala, la! Putang ina doon. Diba? Surprise sila, no? Gago ka la, ikaw pala to. Kasama ka sa Hall of Fame. Oh! Ganun. Ganda. Hall of Fame. Puta, ganda na. Rapper talaga. Pero still, work is work. Oh. Respect the hustle. Yung hustle, respect the hustle. Pero bilang tao, yung morals, don't expect, syempre. Hindi pwedeng, kahit nga yung kunyari, yung babaeng ganon na nagbebenta ng digital kapokpokan versus college student na wala pang pera ni piso pero nagtatrabaho pero virgin. Tangina, silat siya dun no? Para sa akin Kasi kumikita siya Kumikita siya. Kumbaga, talagang in terms of work, nagagamit niya ngayon yung prime niya kasi nga, di ba? Pinagkakaperahan niya. Pero yung isa kasi hindi, libre lang. Pero bilang kunyari, may ano ba yun? May tawag ka dun dati pero nalimutan ko. May exemption to the rule ba yun? Ayun, jojowa ka ba? Like for example, yung may trending ngayon, yung rapper na babae, di ba? Pagka 18 niya, bigla siyang naglabas ng link na may ganun siya, may OnlyFans siya, tapos parang 2 days lang ba, $1 million yung pumasok. Oo, grabe. Baga, siya yung parang pinakamalaking kinita na 18 anyos sa buong history. Mas gusto kasi talaga ng mga mostly lalaki worldwide is 18, 19, mga ganun talaga. Like for example yun, milyonarya, papatos ka ng ganun. Milyonarya yun. Pero mga supot na lalaki, yung pre, binibili nila yung photos. So, papabiliin mo, anong may choices ba? Wala. Ay, Hindi hindi, pa wala. rin, bro. Kumbaga, Hindi pa rin. nandyan siya sa harap mo, andyan siya, magkausap kayo, papatulan mo siya. Hindi pa rin. Yung hubad niya nasa internet. Hindi. Kasi pag lalaki naman tayo, understood naman sa atin or nasa nature natin na tayo yung provider. Sa atin ang pera manggagaling. So yung pera niya, wala akong pakialam doon. Magmamatter sa akin ngayon yung purity niya. Ano siya? Wala tayong pakialam sa pera ng babae actually. Now, kung sa pera okay, wala naman tayong pakialam doon, cancel siya. Pero siya mismo merong nude sa internet na willing siyang hindi siya na leak. Kumbaga willing siya, talagang nakabuka ka na siya. No-go na sa akin. Ano yun? No-go na sa akin. Exemption to the rule mo yun. Kumbaga, paano kung may scandal, may nude, pero nag-leak lang. Hindi niya pinost yun intentional para kapalit ng dolyares. Nag-leak lang. Ano mo doon? Anong take mo doon? Victim pa siya, ganun. Sino nag-video nun? Siya rin. Silang magjowa, mag-ex sila. Sa akin, Low value pa rin. no na sa akin yun, bro. As long as, again, kahit victim siya doon, nabidyohan siya ng boyfriend lang. Siguro, love nila isa't isa, mahal nila isa't isa. Minsan ganun Pag mahal mo isa't isa, talaga nagbibidyo kayo ng ganun. Yun yung parang playful time ninyo, bibidyohan ninyo. Pero nag-leak. Para sa akin, no-go pa rin. May TikToker na ganun, pre. Gabi-gabi siya, nagla-live siya, umiyak. Kasi- Huwag niyo na pong ikalat, please. Tangina, talaga? The more na naggaganon siya, lalong kumakalat yun. Sobrang Tanga-tanga siya. wild nila. Nakita ko totoo. yung video, pre. Nakita ko, sobrang wild nila. Tapos siya, bilang babae, wild din. Ano pa siya, nagbibiro. Sige, my day mo yan. Gumagano-ganon pa siya. Tapos ano talaga siya, whore siya dun, pre. Para realistic speaking, katanga niya, pinopromote niya pa Huwag niyo na pong ikalat. Ayun o, ganyan, pinopromote niya lang din lalo. Eh di napapasearch pala. Nag-explain pa siya. Binigyan niya pa nga ng game yung mga lalaki.
Meron po kasi na pinagda-download niya po lahat tapos binibenta niya po sa Telegram. Eh di parang binigyan mo pa ng hassle. Yung iba, Kung saan nahanapin, yung no? ibang may idea, no? Nagkaroon pa ng idea, pwede pala ibenta. O binigyan mo pa ng idea, pinromote mo pa yung sarili mong shit. Shut the fuck up ka na lang, manahimik ka na lang sa internet pagka sakaling nag-leak yung scandal Hindi na kailangan mag-explain kasi kumbaga, ginawa mo na eh. Oo. Kumbaga kung may pagmamahal ka sa sarili mo, hindi mo gagawin yan. Hindi ka magpapabideo ng ganun talaga, no? And ano yun, internet digital footprint na yun, wala na tayong magagawa. And also, yung sa tanong mo sa kanina, pag ako yun, halimbawa nag-leak na yung pepe niya sa buong internet, Ano ng sagot mo ex doon? niya, hindi ako Pero kung kaming dalawa, and then okay naman siya, ako rin naka-virgin sa kanya, and then masaya kami, may pera Tapos ang kami. title, ang laki ng ute ni Tutoy, buti kinaya ni Inay. Ni Inday, ganun. Hindi tayo. Tapos nag-leak yung video namin. Nabasa mo, laki ng problema yun. putoy, no? Walang problema yun. Kung video namin dalawa. Kayong dalawa. Oh, Kung pero kayong dalawa. pero kung sa ex niya, tapos pumunta siya sa akin, parang ganun. Hindi ko na siya makititignan Yeah, ng high value kagaya ng iba. Kasi, pasabihin natin victim siya, yung pepe niya kasi nakita sa buong Pilipinas eh. Buong mundo eh. Para sa, every time na makikita yung suso at yung private part ng babae, malo-low value siya sa akin. Kahit sabihin natin victim siya, wala akong magagawa. Pero kung kayo It is nga, what it di ba? is. Kung kayo yun, okay lang, eh, no? Oh, kasi syempre magjowa naman eh. Parang si Chito Miranda, tsaka yung asawa niya, di ba? Nag-leak. Pero Oh. dahil mag-asawa sila, Oh, magkasama they, sila eh. still. Dapat hindi niya na iniwalayan yung ex niya na kasama yan sa scandal. Nagsama na sila dapat noon. Para sa hindi mga- siya maging low value. Sa mga babae dyan, ganun ang technique, ha? Wala na, no choice, tiisin nyo na. Paano kung ano siya, abusive? Wala na, tanggapin, dalawa, parehas na karumal-dumal. Mag-stay ka dyan sa ex mo na abusive na toxic or tiisin mo na lang na, magiging iba na talaga tingin sa'yo. Ba't nagpapapasok ka kasi ng edits na hindi mo pa kilala ng lubos? Tangina, yun nga eh. Diba? Yun pa, isa sa mga nagiging issue ngayon, may nakapagsabi nun na bilang babae daw, parang, yung security nila, when it comes sa trust nila, ando naman, intact naman daw, pwedeng bumuka daw yung pepe, pero yung puso't buhay, hindi daw. Sabi ko, ang labo nun ah. Yung pepe pwedeng bumukas, pero yung trust daw, hindi basta-basta binibigay. Pero yung pepe pwedeng bumukas, pero yung trust hindi, putang ina, labo ko. Actually, Ikaw, weird ah. Labo ah. sa panahon ngayon, mas madali na nga nilang ibigay yung pepe nila kumpara sa Sa I love you, no? Mm. Weird. Promiscuity, di ba? Yun nga yung pinopromote eh. Promiscuity, ano yun eh. Kumbaga, pagiging sexually liberated more Oh. kaysa sa feelings. So, yun ang pinopromote nila yun. So, ayan na yun. Feminism yun. Yan na yun. Kung ano yung pinaglalaban ninyo, yan na yun. Yung, di ba, ewan ko, napanood nyo yung kay Andrew Tate tsaka in-interview niya Kay si Bonnie Blue? Bonnie Blue, di ba? So, sabi ni Bonnie Blue na parang ito, yung mga libre na, kasalanan din naman ng lalaki kasi nanonood sila ng porn or ganito, na tinitira kong ganito, gusto nga nila yun, na 100 na lalaki yung tinitira sa akin. Sabi lang ni Andrew Tate sa kanya, well, yan yung pinaglalaban nyo eh. Gusto nyo ng promiscuity? Yan na yun. Binigay sa inyo ng lalaki yan, pinayagan kayo, yan na yun. So, Pero tanggapin nyo yan. pag dumating sa point na wala na siyang parokyano, wala na may gustong tumira sa kanya, Sisisi doon na pa rin papasok yung depression sa babae. yun na Yung yun. hindi na siya attractive, tapos naransak siya ng marami. Oo. Doon na siya sasampalin ng katotohanan. Nasaan yung 200 nagpapantasya sa akin na tumira sa akin noon? Ba't ayaw nila ako i-settle lahat? Hindi nila Alam ba magets maganda yung, ako? Yun na yun. Hindi nila magets yung libog lang sa gusto talaga sila. Totoo yan. Kasi yung walang yung mahal kita agad. Walang ganun. Pwedeng gusto kita. Again, Diba? Gusto kong itry kung anong meron tayo. Tsaka iba pa yung libog ako sa'yo. another reason kung bakit babae nga isa sa mga wala emotional intelligence. Kasi nga, hindi nga nila, katulad yung sinabi mo, di ba? Hindi nila alam yung libog lang at lagi silang nabibiktima. Kala ko ba may emotional intelligence ka? Bakit lagi kayong nabibiktima? Feed yung nila. Kasi ang daming lalaki, ang daming views, ang daming likes. Akala nila, pinapantasya ako. Hindi, pinagtitigangan ka. Libog sila sa'yo, pero hindi ka nila gusto. But they love it. Ngayon, nasagot ko lang sa tanong mo kanina rin, hindi ko nasagot yung kay Lil Tay. Paano? Yung tanong mo kay Josh, di ba? Paano pag si Lil Tay? Milyonarya. Tapos 18 papasama years old. 18 years old na milyonarya, fresh. Tapos gusto ako. Sure virgin. Pero nilabas niya lang yung hubad niyang Tapos gusto niya ako. Tapos magkakaroon din ako ng power dun sa pera. Yeah. Edi go! Ako sa dark tip ko papasok. Yan, dark tips ako dyan, pare. Di para sa lahat yun. Oo, dark tips ako dyan.
go, Lil Tay, bebembangin. Diba? Tapos bubuo ako ng business ko na ipapangalan ko sa akin. Diba? Ima-money launder ko para malinis siya, pera ko na siya. Okay? Para pag sakaling magbago isip niya, magpakaho siya ng sagad, may pera ako. Diba? Magaling. And then at the same time, na-virgin ako pa siya. Di, ang saya nun, di ba? Ang saya nun. Oo. Tapos hindi ko ipapapublicize yung mukha ko. Nakasama siya. Oo. Oo. Okay. Magaling. Low ball lang kami. Oo. Smart move. Smart move yun. Sobrang smart nung. Kasi, alam mo, dami rin kasing support dito sa States, lalo sa Western country. Yung alam nila, porket girlfriend nila, porn star. Katulad nung naging girlfriend niya si Lana Rhodes. Lana Rhodes. NBA Putang player ba? Ano pa siya? Si Parang, Blake. parang feeling niya. Hindi, kasama ni Logan Paul yung naging boyfriend pa rin. Sabi, joke-joke lang ata yun. Hindi, totoo. Naging jowa Naging chicks niya talaga? Naging chicks niya Okay. talaga. Una, niregalo lang, di ba? Oo, Kakaya. naging chicks niya talaga. Tapos proud pa siya. Parang yabang niya pa na parang... Sa tingin niya, feel niya na, uy, achievement to, dami nagnanasa dito. Pero hindi, Brad eh. Di ba? Pag nanasa nga, ikaw na nga nagsabi maraming nagnanasa dyan. Pag nanasa lang yun, hindi pagmamahal yun. Pare, magkaiba yun. Kaya, Sa mga babae, kailangan nilang ma-differentiate yun eh. Di ba? Anong kaibahan? Kasi parang di nila alam, pre, no? Hindi na alam. Di nila alam yung kaibahan ng nalilibugan lang sa kanila sa gusto talaga sa kanila. actually, nakakalito naman talaga kasi yung lust, tapos yung love. Kahit minsan mga lalaki nabibiktima rin. Akala nila, mahal pa nila yung hinahabol nilang babae. Pero namimiss na lang pala nila yung bembang nila doon. Oo. May ganun din, pare. Nako-convert kasi nila yan eh. Para sa akin, bro, ay love tsaka lust, no? Para sa babae, ang perspective lang nila dyan. Wala sila nun eh. Love at lust. Pag sa mga ubog na babae. Nako-convert lang nila yun into attention. Basta attention, nakukuha nila. O yun, kailangan nila, no? Kala na nila love or lust na yun. Parang ganun. Kaya nga, para sa akin, green flag dapat piliin mo babae is yung nag-exercise eh. Kasi may disiplina yan eh. Or may sports. Yeah. Kasi doon pa lang, may commitment na yan, kaya rin niya mag-commit sa relationship sa'yo. At labanan yung urges sa mga temptation ng ibang lalaki. Kasi nga, committed na siya sa gym. Alam niyang everyday niya kailangan pumunta doon. Sports. Oo. ganyan. Totoo. So, malalabanan niya rin yung mga urges ng ibang lalaki. Kasi nalalabanan niya yung pain and suffer doon sa gym eh. Tama. Disiplina. So, pag masdan ninyo, kaya nga madalas sa mga babaeng pokpok hindi maayos sa loob ng bahay. Why? Kasi nga, yung commitment doon sa loob ng bahay, yung household chores, akala nyo walang kwenta yon. Pero kung titignan ninyo yung mga gawain na yun na nagagawa niya everyday, nakapag-commit siya. Doon nag-umpisa yun eh, sa gawaing bahay. Correct. Yeah. Kaya nga Ultimo yung, sa lalaki, pre, ha? kaya nga yung pala postura ng babae na, mapustura sa muka, mga kolorete, tas bobo sa bahay, pokpok. Madalas. Red flag talaga sa Red akin. flag. Nadudumihan ako doon, bro. Oo. Turn off sa akin yung sa totoo lang yung ang kapal ng makeup pero yung background nakikita mo ang dugyot. Oh, Para sa akin, bahog bilat ka agad yun. ibig sabihin nun, Josh, sumasalamin yun na hindi niya nga kayang kumumit din sa isang titi lang. May salamin yun. Kasi nga, hindi nga niya ma-fix yung maliliit na bagay. Para niya ma-fix yung malaking department ng buhay niya. Actually. Diba? So, red flag yun. Tignan niyo yung bahay kung maayos ba, ganyan. Para sa akin, kung si Lil Tay darating sa buhay ko rin na may malaking pera, kuha akong chop ng money, bembahin ko siya, basta secure ko yung pera ko. Diba? Umalis siya sa buhay ko, marami akong pera. Sa background ka lang doon, nakagano mo lang sa gilid. Aalis ako kay Lil Tay, nakaganto ako. Baba. Again, kung gusto niyo ng pangalawang tuli sa buhay. Uy, nagawan mo! May sasabihin ko. Go. So, gusto niyo ng pangalawang tuloy sa buhay, pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Comment down below, pare. Ano masasabi ninyo sa sex work is work? Yeah. No? At kung kayo ba, magkakaroon kayo ng jowa na mayaman na OnlyFans, tatanggapin nyo ba? Anong discarding gagawin ninyo? Iwan ninyo yun sa baba. Okay, pare? Magbabalik ang Anti-Support Social Club. We'll be right back. Double pack. Double pack you! Jay!